Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw, ipag-uusapan natin ay kung ano ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang Bible verse natin ngayong araw ay mula sa Matthew chapter 16 verse 19. Sasabi sa ating scripture ngayong araw na Matthew chapter 16 verse 19, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Sa verse na ito, mga kapatid, ay ginamit ni Jesus ang term na keys of the kingdom para i-representa ang spiritual authority na pinagkatiwalaan niya sa kanyang simbahan and sa mga leaders na tapat na naglilingkod sa kanya. Pero anong klaseng keys nga ba ito, mga kapatid? Kung ito ay sa ating physical na mundo, ang susi ay ginagamit para makapasok sa isang lugar o para ma-lock at ma-secure ito. Ganoon din po sa spiritual na aspeto, mga kapatid, dahil ang mga susi na ito ay hindi literal na susi, kundi symbolism or symbolic ito. Ito ang kapangyarihan galing kay Kristo para ihayag ang mabuting kaligtasan o mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao at itama ang mga mali sa loob ng iglesia at ibigay ang tamang pahintulot sa mga bagay na ayon sa kanyang salita. Hindi ito authority na galing sa tao, kundi ito ay posisyon lang o titulo. Ito po ay divine entrustment, isang kapangyarihan galing kay Jesus mismo bilang hari ng kanyang iglesia. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ang tatlong pangunahing tungkulin na sumasaklaw sa keys of the kingdom. Unang-una, preach the gospel to open the door to the kingdom. Napaka-importante ito dahil ang mga leader at bawat manampalataya ay binigyan ng pribilehiyo at responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga tao. Kapag ipinahayag natin sa salita ng Diyos, kinabukasan natin ang pinto ng kaligtasan sa mga tao na naniniwala dito. Hindi natin kailangan iligtas sila dahil si Kristo lang ang makakagawa nun. But through our preaching, ipapasa natin ang susi para mas makita nila ang totohanan. Kalawa, prohibits certain practices according to the Bible. Ibig sabihin ay may responsibilidad tayong itama ang mga mali, lalo na kung ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ito para husgahan ng ating kapwa, kundi para mapanatili ang kabanalan sa loob ng katawan ni Kristo. Kapag may gumagawa ng kasalanan na paulit-ulit, tungkulin ng simbahan na mangaral ng katotohanan at magbigay ng loving correction, mga kapatid. Loving correction at hindi debate, mga kapatid. Itatlo ay permit certain practices according to the Bible. Dito na pumapasok ang pangyarihang magpahintulot sa mga bagay na tama ayon sa Biblia. Hindi tayo dapat padalas-dalas sa desisyon, kundi dapat ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Halimbawa ay kung ang isang gawain ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi taliwas sa kanyang utos, ito ay dapat natin tanggapin at suportahan. Ang tanong natin ngayon ay tayo ba ay dapat sa paggamit ng susi na pinagtitiwala sa atin ng Panginoon? Kahit hindi tayo pastor o elder, bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayong maging mga tagapangalaga ng kanyang katotohanan. Habang tayo nag-share ng gospel, dapat tayo ay nagbubukas ng pinto ng langit sa ibang tao. Tayo ay nagtutuwid ng kapatid natin sa pananampalataya. Dapat ay maayos at mapagmahal na paraan at hindi sa debate. At ito nagtatapos ang aking daily devotion, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.